Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Simulan po natin ang ating pagninilay in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Lord be with you. A reading from the letter of Paul to the Romans. We know that all creation is groaning in labor pains even until now. And not only that, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit, we also groan within ourselves as we wait for adoption, the redemption of our bodies. For in hope we were saved. Now, hope that sees for itself is not hope. For who hopes for what one sees? But if we hope for what we do not see, we wait with endurance. God, our loving Father, grant us the grace to see what we ought to see, to hear what we ought to hear, that we might do what we ought to do. In Jesus' name we pray. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mary, seat of wisdom, Saint Lorenzo Ruiz, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. For in hope we were saved. Perhaps some of you have heard this question, are you saved? Ano po? Yung po mga ibang sekta, tinatanong mga Katoliko, are you saved? Di po ba? No? At tayo naman mga Katoliko, natataranta. Hindi natin masagot yun. Ano po? Tatlo ang sagot doon. I was saved, I am being saved, and I will be saved. Niligtas ako, nililigtas ako, maliligtas ako. Ano po? Hindi sa sarili ko kagagawan, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Ang ibig sabihin ng katagang we hope, for in hope we were saved, we were confident in our expectation that God will fully redeem us, that God will save us. Umaasa tayo. Ano daw ang tawag sa hope sa Tagalog? Ano po? Ang Tagalog ng hope ay tiyak yun. Hindi. Pag-asa, hindi. Ang Tagalog ng hope ay tiyak yun. Sigurado ako. Tiyak yun. Hindi lang yun isang, sabi nga sa wikang English, a positive thought. Hindi po ano po, kundi isang affirmation na tinitiyak ko dahil ang Diyos ay tapat. Nakuha po ninyo? Kasi kung hindi tiyak, ano aasahan ninyo? Di ba? Kung hindi tiyak, di nag-aantay lang tayo. Di po ba, ano? Tiyak yun. The hope is not simply a positive attitude, but an affirmation about a God who never fails. Ano sabi sa mga kasulatan? Ang Diyos ay tapat, at kahit ikaw ay hindi tapat, ang Diyos ay mananatiling tapat. Kaya maganda yung salitang tapat. Pag ako'y nagkakasal, pinapaliwanag ko yun. Ano po? Maging tapat sa isa't isa. Yung mga Mr. at Mrs., wala na kayo dapat ibang katapat kundi asawa ninyo. Ano po? Oo. Pinakasalan mo yan, di dapat tapat ka dyan. Salitang tapat, T-A-P-A-T. Tapat. Pag binasa nyo pabalik, tapat pa rin. Yun ang ibig sabihin ng tapat. Di po ba? Pag hindi kayo tapat,
ang tawag sa inyo ay tabingi. Ano po? Tabingi. Alam niyo yung tabingi? Ha? Pangit yung tabingi. Ang Tagalog word ng righteous ay hindi palaging tama. Ang Tagalog word for righteous ay matuwid. Matuwid. Ikaw ay matuwid dahil ikaw ay tapat. Ano po? Hindi ibig sabihin hindi ka nagkakamali. Tapat. Di ba? Nakatapat kang ganyan. Kaya lang, hindi naman ako pwedeng lumakad ng diretso, tatamaan ko yung mic. Ano po? So, tatabi ako ng konti, pero nakatapat ako doon. Naintindihan po ninyo? Hindi palaging diretso ang daan. Hindi palaging diretso ang daan. Ang mahalaga, tapat ka sa iyong pupuntahan. Tapat ka sa iyong pupuntahan. Kaya nga, tayo po ay confident, nananalig tayo, na tiyak yun, na pagdating ng araw, tayo ay ililigtas. Ay di, Father, pwede na akong walang gawin. Pwedeng wala na akong gawin. Ganito yan. Pag ikaw ay may gripo ng tubig, ano po? May gripo ng tubig. Siyempre, yung gripo, may tubig. Di po ba, no? Pangit naman ang gripo, walang tubig. Naggripo ka pa. Ha? Ibig sabihin, may tubig yung gripo. Ngayon, kahit may tubig ang gripo, kung hindi mo bubuksan, wala kang makukuhang tubig. Maliwanag po ba yun? Ang biyaya ng Diyos ay palaging dyan. Pero kung hindi mo bubuksan ang iyong kalooban, wala kang matatanggap na biyaya. Kaya nga sabi ni Santo Tomas de Aquinas, ang biyaya ay namumukadkad sa ating mga pagkatao. Grace builds in nature. Ang biyaya ay namumukadkad sa ating mga pagkatao. Ibig sabihin, kasama sa biyaya ang pagsusumikap. Pagsusumikap. Gusto mong gumaling, hindi pwedeng puro prayer. Hindi pwede. Father, ipagdasal mo naman ako, ang taas ng blood pressure ko. Father, ipagdasal mo naman ako, ang taas ng blood sugar ko. Naku, alam ko yun, diabetic ako eh. Di ba ba, no? Sabi ko, nanay, bawasan niyo ang kanin. Bawasan niyo ang matatamis. Bawasan niyo ang dessert. Alam mo, sabi sa kanong matanda, Father, wag mo na akong pagbawalan. Pagdasal mo na lang ako. Marami sa atin gustong gumaling na walang ginagawa. Walang ipinagkaiba yan sa mga estudyanteng kukuha ng board exam, dala-dala yung ballpen, papel, lapis, ano po, isang folder, sasabi, Father, pagdasal mo, i-bless mo naman. Bakit? Kukuha kami ng board exam. Ang aking tanong doon, nag-aral ka ba? Di pa ba, no? Nag-aral ka ba? Ano sasabihin? Father, konti lang, pero nagpamisa ako. Ano ka? Ha? Ang sagot ko dyan, ibabad ko man sa holy water yan, di kayo papasa. Ha? Mahilig tayo sa biyaya na walang trabaho. Simula nung ako'y na-stroke, isang aking natutunan. Ano yun? Kung gusto mong maging malusog, bantayan mo ang iyong kinakain. Hello? Kung gusto mong maging malusog, bantayan mo ang iyong kinakain. Ha? Pag ikaw ay pinagbabawalan ng doktor, may pag-asa ka pa. Tandaan nyo ito. Pag sinabi ng doktor, bawal po ang maalat, bawal po ang matataba, bawal po ang matamis. Ha? Pag kayo ay pinagbabawalan, meron pa kayong pag-asa. Pag sinabi ng doktor, naku nanay, kahit ano pwede nyo nang kainin. Ano po? Ibig sabihin, malapit na kayong mamatay. Ano po? Ha? Kumain na kayo ng kumain at malapit na kayo. Ano po? Sabi nung isang pari na na-stroke din, sabi, sinong doktor mo? Sabi ko, ganyan, si ganyan, si ganyan. Ay, pupuntahan ko. Ha? Kasi nakita niya,
nakatayo agad ako. Nagpunta siya. Tapos, nagkita uli kami. Sabi ko, ano, kumusta? Ano sabi sa'yo? Naku, napakahigpit ng doktor mo. Ang daming bawal. Kaya ano ginawa mo? Naghanap ako ng ibang doktor. Di ba? Marami sa atin ang ganoon. Kahit ang Diyos, nakikilala lang natin pag tayo ay may hinihingi. Pero kapag may hinihingi na ang Diyos, naghahanap tayo ng ibang Diyos. Di po ba, na? Naghahanap tayo ng ibang Diyos. Kaya yung iba sa atin, isa lang namang biren yan, isa lang biren yan, ha? Our Lady of the Holy Rosary. Yan ang titulo niyan. Iba ba yung Carmel? Siya rin yun. Iba ba yung Lourdes? Siya rin yun. Ha? Ang iba sa atin, pag hindi dininig sa sa Holy Rosary, pupunta sa Baklaran, doon magdadasal. As if ibang birhen yun. Di ba ba, na? Ay, mga minamahal na mga kapatid. Kaya hindi tayo naunlad. Ayaw natin pakinggan yun. Dapat nating pakinggan. Natitiyak ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Natitiyak ang pagliligtas ng Diyos sa atin sapagkat halos 2,000 taon na nakalilipas, ang Diyos ay nabayubay sa krus, namatay at muling nabuhay, na pagtagumpayan na niya ang kamatayan. Di po ba? Tiyak yun. Hindi na uling ipanganganak ang Diyos. Hindi na uli ipapako ang Diyos sapagkat nagligtas na ang Diyos. Hindi na yun mauulit. At yung mga pilosopo, sabi nila, kaya nga po, Father, naniniwala ako doon sa kabaitan ng Diyos na kahit po yung magnanakaw, sinabi lang niya sa Diyos, alalahanin mo ako sa iyong paraiso. Agad-agad sinabi ng Diyos. Di po ba na makakapasok ka sa paraiso? Hindi naman nagsimba yun, di po ba, no? Hindi naman umattend ng prayer meeting yun. Hindi yung nagsiserve, hindi yung lector. Nag-donate ba yun ng basket, ng balde? Hindi rin, di po ba, no? Nagnakaw nga yun eh, di po ba, no? Ha? Eh bakit yung Father naligtas kagad? Kung gusto nyo matulad sa Kanya, tandaan nyo, nakapako sa krus yun. Ano po? So magpapako muna kayo kung gusto nyo na sabihin nyo, Lord, alalahanin mo ako sa iyong paraiso. Di po ba, no? Magbo-volunteer ako magpako sa iyo. Ano po? Ha? Gusto natin madali lang ang buhay. Di ba? Gusto natin ang mga bata ngayon, ha? Gusto lang magsuot ng damit, ayaw maglaba. Di ba? Gusto lang uminom ng malamig na tubig galing sa rep, ayaw magsalin. Kaya tayo, galit na galit tayo, uhaw na uhaw ka, pagkuha mo ng pitsil sa rep, pitsil lang ang malamig, walang tubig. Bakit? Mahilig lang gustong uminom, ayaw magsalin. Ha? Mga minamahal na mga kapatid, gusto lang kumain, ayaw magluto. Di ba? Alam po ba ninyo ngayon, ayon sa pag-aaral, sa pag-aaral ito, ilan lang ang kabataan marunong magbukas ng dilata. Hello? Kaya yung mga may anak dito, tanong nyo sa mga anak, marunong ba magbukas ng dilata? Hindi. Marunong lang kumain, pero hindi marunong magbukas ng dilata. Hindi yun mabubuhay. Pag namatay kayo, hindi yan mabubuhay. Pag pinag-drawing nyo ang mga bata ngayon ng chicken, draw chicken. Ang ginuguhit nila, chicken legs lang. Hita lang ng manok. Bakit? Hindi na nakakakita ng buong manok. Ang alam lang, chicken joy. Ayaw nating turuan.
Ayaw nating turuan. Ano ang mga panalangin na alam ng mga bata? Mga magulang. Tinuruan niyo ba sila magdasal? Anong tinuturo niyong dasal? Kahit man lamang Our Father, Hail Mary, Glory be, marami mga bata na hindi alam ang mga panalangin na yon. Ano po? Ha? Na-stroke ako. Yung isa nga, Mother Butler. Oo. Na mahal ako. Sinabi ng kanyang anak, Nay, na-stroke si Father Dave. Sabi niya, kawawa naman. Nay, hindi magandang kalalagayan. Naku, mga anak, tayo magkapit kamay. Tayo ay manalangin. At sabay-sabay natin isabihin sa Diyos, Bless us, O Lord, in this day. Panginoon, yun lang ang naalala ni nanay na panalangin. Ano po? Gumaling naman ako. Ano po? Kaya lang, naisip, ano kayo iniisip ng Diyos? Aba, siguro yung natawa ang Diyos. Ano po? Mahirap yung simba ka ng simba. Pag ikaw ay nasa pundo ng kahirapan, nang alam mo lang, bless us, O Lord, di po ba? Ano? Ay, mahirap yun. Di ba? Sapagkat talagang dumadating yun, nakakalimot tayo sa ating mga pagkatao. Namatay ang aming ama. Namatay. Ano po? Nasa hospital pa, naghihingalo. Nako, iyak ako ng iyak sa chapel ng hospital. Iyak ako, sabi ko, Lord, sana may mag-anoid sa tatay ko. Lord, sana may mag-anoid sa tatay ko. Ano po? Tapos maya-maya, parang nadinig ko sa Diyos, bakit hindi ikaw? O nga, nakalimutan ko, pari nga pala ako. Sabi ko, ano? Ha? Pagka minsan nakakalimot tayo di ba ba? Ano? Ha? Pag nag-aaway sa pamilya, nakakalimot yung nanay. Parang siya yung anak. At yung anak naman nakakalimot, parang siya yung nanay. Siya yung sumisigaw sa magulang, di ba ba? Ano? Ay, mahirap yan. Mahalaga, alam natin na tayo ay liligtas ng Diyos, pero ang tanong ay, nakikibahagi ba tayo ang ating mga pagkatao sa biyaya ng Diyos? Ikalawa, hindi pa tayo ligtas na lubusan. We aren't fully saved yet, but we are on the way, and this hope sustains us. Hindi ka pa ligtas na lubusan, pero patungo ka na doon. Nakuha pa niya? Para yung nag-aaral. Hindi ka pa graduate, pero malapit na. Nakuha niya? Alam ka naman, pagpasok mo sa school, graduation agad. Ano ka? Di po ba? Pag ikaw ay nag-aaral, dadaan ka sa proseso. First year, second year, third year, fourth year, bago ka graduate. May proseso. Hindi ka pag-graduate, pero papunta ka na ron. Mahirap yung hindi ka naman nag-enroll, umaasa kang graduate. Nakukuha po ninyo? Mahalaga na alam mo na may proseso. Malapit na, pero hindi pa. Ha? Tayo mga Pilipino, magaling tayo Nasaan ka na? Malapit na ako. Nasaan ka na nga? Malapit na ako. Ha? Diba? Pupunta ka pa sa Binondo, malapit na ako. Nasaan ka? Sa EDSA. Ang lapit na, ha? Diba? Sigurista tayo Diba? Ang paborito ko yung mga papunta sa Quiapo, ha? Papunta sa Quiapo, tapos maghahanap ng jeep, ha? Ay, makakarinig sila doon, barker, Quiapo! Ha? Apat na, Quiapo! Ha? Lalapit kayo doon, tapos sasabihin, Quiapo? Ha? Labas na yung leeg, ugat sa leeg, kasi ikaw na Quiapo. Pagdikit mo, Quiapo, mama. Ay, Panginoon. Kaya paano tayo maliligtas? Hindi ba? Ligtas na tayo, pero hindi pa lubusan. Nakuha po ninyo? Kung ikaw ay nag-aaral ka ng gitara,
Sasabihin mo, marunong na ako, pero hindi pa ako magaling. Alam natin yun. It takes time to discipline ourselves. Discipleship means discipline. Discipline means learner. Ano po? As I always say this, discipline is never about punishment. Discipline is embracing certain habits so that we will be able to live a life of excellence and distinction. Disiplina, paulit-ulit mong ginagawa hanggang maging kabisado mo na. Di po ba, ano? Yung akin pong yumaong spiritual director, si Father Ben Carlos, nung siya po ay malapit ng pumanaw, ay siya po ay nag-uuli-anin. Nag-uuli-anin. Ano po? Pagpasok mo sa kwarto niya, makikita mo yan, nakaupo ganyan. At dinadasal niya yung Eucharistic prayer. Ano po? Memoryado niya ang misa. Memoryado niya ang misa. Tapos mamaya hihiga na. Tapos makikita niya kami. Oh, sabi niya, "Oh, misa na tayo." Sasabihin ko, "Tapos na po tayo, tapos na." "Ah, tapos na ba?" Opo. Ulianin na. Ano po? Sabi nung kasama kong pare, sabi niya, "Dave, pag ako'y nagkaganyan, patayin mo na lang ako, ha? Patayin mo na lang." Sabi ko, "Bakit?" "Baka pag ako'y ulianin, hindi ko alam kung ano mga sasabihin ko." Di ba? May mga tao pag ulianin kung ano-ano sinasabi, ha? Pansit, damit, tinapay, ha? Mga kaaway, ha? Kung ano-ano. Ano nga kaya ang mga sasabihin niyo pag ay ulianin na, ha? O, yung may utang sa akin, hindi pa nagbabayad, di ba? Ha? Yung mga sama ng loob ninyo, di ba kayo na maglabasan? Ano ba? We are not fully saved yet, but we are on our way. Ha? Kailan ka ba maliligtas? Pag ikaw ay namatay at ikaw ay dumaan sa proseso ng purgation, kaya nga may tinatawag na purgatory, ha? Ang huling paglilinis, at pag ikay tapos na, aakyat ka na sa langit. Yun ang kabuuan ng ating kaligtasan. So pag buhay ka pa, hindi ka paligtas. Ang kwento ni San Francisco de Assisi, nung siya'y naghihingalo, sabi niya, "Merong demonyo sa aking paanan na inaantay akong magkamali." Isipin niyo yun, ha? Naghihingalo ang santo, kita niya ang demonyo na nag-aantay na siya'y magkamali. Ibig sabihin, hanggang sa huli, gagawa ang demonyo na tayo ay makuha niya. Pero yung iba sa atin, hindi na. Natutulog na ang demonyo kasi sigurado na, nakuha ka na eh. Hindi po ba, ano? Ha? Pero yung nagsusumikap magpakabanal, hanggang sa huli. Alam po ba ninyo na sabi ni Santo Tomas de Aquinas, isa sa kanyang pangitain, sabi niya, sa impyerno, nakakakita ako ng pari at obispo. Ay! Ibig sabihin, hindi porke pari si Monsignor Bong, pupunta niya sa langit. Hindi sigurado. Ano po? Nasaan na yun? Ha? Hindi ibig sabihin, ay, nasa likod pala. Nakawayan ako. Ha? Hindi ibig sabihin kami ay pari, sigurado kami sa langit. Pwede kami magkamali. Kaya nga mahalaga mayroong kumpisal. Mahalaga. Sapagkat ang demonyo ay busy para makuha ang ating mga kaluluwa. Sigurado na tayo, kaya lang. Yun ang problema. Nadapa, di ba ba? Ano? Nadapa. Ikatlo, this hope motivates us to live faithfully, knowing our current struggles are temporary. Ay, mahalagang mahalaga ito.
Ang ating pag-asa ay nagbibigay sa atin ng motibasyon na mabuhay na maging tapat sapagkat alam natin na ang kasalukuyan natin mga pagsubok ay pansamantala. Lahat ng problema, pansamantala. Nakuha po ninyo? Kung kayo may pinagdadaan ng problema, daanan nyo lang. Hindi yan panghabang panahon. Huwag kayong matatakot. Pansamantala lang yan. Kung ano man ang problema mo, pansamantala lang yan. Pag may galit sa iyo, pansamantala lang yan. Ha? Palagi ko yung sinasabi, pag may galit sa iyo, tingnan mo lang. Pag minumura ka, tingnan mo lang. Pag galit na galit, minumura ka ng malakas, ngitian mo lang. Tingnan mo lang ng mata sa mata. Pangsamantala lang yan. Alam po, pag ayaw tumigil, sabihin mo, mamamatay ka rin. Di ba? Lahat ay pangsamantala. Kaya, kung ano man ang inyong mga pinagdadaanan, huwag niyong kakalimutan, pangsamantala lang yan. Di ba? Hindi ka naman forever na grade school. Hindi ka naman forever high school. Hindi ka naman forever college. Di po ba, no? At hindi ka forever 24. Hindi ka forever 30. Taon-taon nagbabago ang ating edad. At dahil nagbabago ang ating edad, tumatanda tayo. At dahil tumatanda tayo, humihina tayo. Bumabagal tayo. Lumalabo ang ating mga mata. Nagiging bingi tayo. Di ba ba, no? Malilimutin. Kaya pag may nagsabing, Father, naalala mo, tayo yung ano, ay nako, hindi ko kayo naalala. Di ba ba? Ha? Nagmisa ko sa Ayala, Alabang. Yung isang nangungumunyon, aba hindi umalis, sabi, Father, magkamag-anak tayo. Sabi ko, kung tinitingnan ko yung matanda, at least may kamag-anak kong taga-Ayala, Alabang, di ba ba? Ano? Hari na mo, magpamana ito, di ba ba? Ano? Pero hindi ko talaga kailan. Sinabi pa niya kung sinong nanay niya, di ba? Ay, hindi ko na nga kilala yung mga pinsang ko eh, di ba ba? Ano? Alam mo, pag ikaw ay naging pari, dumadami yung kamag-anak. Oo, totoo yan. Ha? Money is relative. Ano po? The more money you have, the more relative you have. Ano po? The poorer you have, you will be losing your relative. Di ba ba, no? Magpinsan tayo. Talaga? Oo. Pautangin mo naman ako, di kita kilala. Di ba ba? Ha? Pero pag sumisikat, dumadami ka mag-anak, magkamag-anak tayo. Sabi ko, taga saan kayo? Ay, kami po taga norte. Ay, kayo yung mayayaman, kami yung mahirap. Hindi tayo magkamag-anak. Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, nakikiraan lang tayo sa mundong ito. Kinukwento ko ito kasi amazed na amazed ako. Na simula Setyembre hanggang Nobyembre, September, October, November, 3 buwan. 3 buwan lang ha, 3 buwan. Na inilabas ang iPhone 17. In 3 months, ang sale ng iPhone 17 ay 243 million units. Grabe! 243 million? Ganon kadami? Bakit? Wala silang cellphone dati? Meron. Gusto lang nila bago. Nung ibebenta ang iPhone 17 sa Greenbelt, alam niyo ba? 5 araw na nakapila ang mga tao sa hallway. Doon natutulog. Ha? Doon natutulog. Sabi ko sa gwardiya, ano yung mga yan? Pila po yan sa iPhone. Ha? Grabe! Hindi na uwi. Nakapila sa iPhone. Sabi ko, hindi ba yan nagtatrabaho? Di ba?
kaya ang pila? Mabuti pa yung iPhone, pinipilahan. Di ba, ano? Yung misa, hindi. Hindi. Kasi ang pakiramdam nila, magsisimba ka lang pag matanda ka na. Di ba ba na? Hindi pa naman ako matanda, Father. Ano ka? Bakit? Sa palagay mo, tatanda ka? Baka maaga ka mamatay. Di ba ba, no? Ang tingin nila, ang simbahan, para lang sa matatanda. Eh kasi nga naman, ang laman ng ating simbahan, karamihan matatanda, no? Oo. Pag nagmisa ka sa umaga, nagsisimba, matanda lang. Yung mga hindi na makatulog, di ba ba? Oo. Doon totoo naman, di ba? Ha? Yan, magsisimba. Ha? Ang laki-laki ng simbahan ito. Maghihiwa-hiwalay pa yan ang upuan. Hiwa-hiwala. Kasi may kanya-kanyang upuan yan, hindi po ba, no? Yung nakalapat ng likod. Pag upo niya, sabay tulog. Magigising niya sa Hallelujah. Pagkatapos ng pagbasa ng Ebanghelyo, tulog ulit. Grabe. Lumilipat lang ng tulugan, no? Tapos kayo, ang mga panalangin ninyo, sana kunin ako ni Lord habang natutulog. Di ba ba, no? Oh, Lord, kunin mo ako habang natutulog. Bakit? Ayaw mong mamatay na nasusunog. Ayaw mong mamatay na nalulunod. Ayaw mong mamatay na nabangga. Di ba ba, no? Oh, wala. Gusto. Pag namatay, natutulog para wala nang hirap. Di ba ba, no? Ayaw maghirap. Oh, kaya sa mga misa ngayon, may namamatay na. Oh, natulog eh. Natulog. Unang pagbasa, unang pagtulog. Ikalawang pagbasa, pangalawang pagtulog. Humiliya, mahaba-habang pagtulog. Ha? Hindi lang yung nagsisimba, pati yung nagsiserve. Akala ninyo. Oo. Di ba? Pati yung nagsiserve. Ha? Pati yung lektor. Kita ko yan, kita ko yan. Ha? Yung mga sakristan nga, nagkakahulog-hulog ang bell eh. Nakatulog eh, di ba ba? Ano? Tulog na tulog. Tapos magpupuya sa telenovela. Ha? Oh, kasalanan ba ng Diyos na kunin ka habang natutulog? Hindi. Yun ang panalangin mo eh, di ba ba? Ano? Oh, kaya huwag kayo tulog ng tulog. Oh, yung nanay ng aking cook dati, ha? May sakit yun, may sakit. Oh, kinabukasan, ginigising ng anak niya, hindi magising. Ha? Nay! Nay! Ginigising, ayaw talagang magising. Nay! Mga kapitbahay! Tulungan niyo ako! Ang nanay ayaw magising! Nay! Oh, grabe. Maya-maya, nagising. Nay, ano nangyari? Wala, practice lang, practice. Maganda yung nagpa-practice. Mag-practice kayo. Oh. Yung aking umamay spiritual director, nagbihis na nung gabi. Bakit? Nahihirapan ng huminga. Oh. Ba't kayo nagbihis? Para pag namatay ako, nakita nyo ako kinabukasan, disente. Oh, di ba, ano? Kasi pag natutulog tayo, gula-gulanit ang suot natin, di ba ba, ano? Ha? Gula-gulanit, mga t-shirt na butas-butas, di ba ba? Short na butas-butas, panting butas-butas, di ba ba, ano? Ha? Yung iba, walang pante, di ba ba, ano? Ha? Oh. Di ba? Para maginhawa, oh. Huwag nyo itong kakalimutan. Pwede ka nang kunin mamaya. Ha? Magbihis ka ng maayos. Di ba ba? Oo. Hindi nyo alam. Habang tayo'y tumatanda, napansin nyo ba ito? Nung bata tayo, ang Adbyento ay puro pagdating. Nung mga bata tayo, ang pagdating ay palagi pagdating ng kamag-anak, pagdating ng pinsan, pagdating ng regalo. Di ba pag bata ka? Panay ang dating, di po ba, no? Pag ikay tumatanda na,
ang Adbyento ay paalis na. Ha? Napansin nyo, pag matanda ka na, namamatay na yung matatanda mo kamag-anak. Kahit Pasko, isa sa benefactor namin, kanina natanggap ko ang balita, pumanaw. Ang hirap mag-celebrate na namatayan ka sa Pasko. Di po ba? Palagi ko yung sinasabi, hindi malungkot yung ikaw ay namatayan. Hindi malungkot yung ikaw ay nasa lamay. Kasi ang daming taong dumadating, di po ba, no? Ang daming nagkumusta, ang daming nagtatanong, anong nangyayari? Ha? Nakakabagod yun pag kayo namatayan, ang daming nagtatanong, anong nangyayari? Kwento ka dito. Maya-maya may darating, anong nangyayari? Kwento ka na naman. Anong nangyayari? Nakakapagod. Ha? Pag namatayan ka, kaya anong ginawa namin? Nung namatay ang aming kapatid, ay, nagpa-imprenta kami ng kwento kung paano siya namatay. Ano po? Oo. O, nagpa-imprenta kami. Kaya pag ano nangyari? O, basahin mo yan. O, basahin mo. Para matigil. O, di nagbabasa sila. Pag may dumating na iba, ano nangyari? O, basahin mo daw yan. Di ba? Pag ako ay nagnegosyo, magandang negosyo yon. Ha? Yung apps na ganon, yung pag dumalaw ka sa patay, ano nangyari? Pipindutin. Babasahin. Ilang taon na? Di ba, ano? Kailan ang libing? Para hindi tanong ng tanong. Nakakapagod, di po ba, ano? Mamamatay din kayo, huwag kayong mag-alala. Di po ba, ano? Maghanda kayo. Maghanda kayo, di po ba, ano? Ha? Ihanda nyo. Kung gusto nyong garapon, ihanda ninyo, di po ba, ano? Huwag namang masyadong madaya. Ano wag masyadong madaya? Nag-bless ako ng matay. 85 years old. Nakagarapon. Pagpasok ko, di ko nakilala. Bakit? Yung picture nung dalaga. Hindi matanggap na matanda na siya, di ba? Bakit yan ang picture? Yan po ang binili ni mama. Pag siya daw po ay namatay, yan ang picture. Paano ko maalala na yan? Ang layo na ng mukha, di po ba? Ano? Huwag masyadong madaya. Ano po? Kung namatay kayo 80, kahit 75, pwede na. Di po ba? Ano? Ha? At yung mga retoke ng retoke, ito ang problema ninyo. Hello? Yung retoke ng retoke, ito ang problema ninyo. Maaring maganda kayo, pero hindi kayo makakapasok sa pinto ng langit. Oo. Anong bakit? Natural. Hindi nyo kamukha ang original. Ano? Di ba? Panguho ka ng original, tapos ang tangos ng ilong mo. Sasabihin ni St. Peter, ay, hindi ko kayo kamukha. Ano ba? Bakit? Walang password sa langit. Walang password. Facial recognition. Ano? Tatapat kayong gano'n. Ay, hindi ka nakapasok. Hindi ka mukha ang original. Di po ba? Ano? Nagmisa ako sa patay, natakot ako. Bakit? Yung patay, dalawang kilay. Oo. Hindi inahit yung kilay. Ay, may tato. Alam nyo, pangit. Pangit talaga. Huwag kayong magagalit. Ano po? Pangit. Nakakatakot. Ano po? Habang nagble-bless akong ganyan, sabi ko talaga, Lord, sana wag ko ito mapanaginipan. Lord, wag! Pinagalitan ko po rinarya. Sabi ko, hindi nyo man lamang inahit yung kilay. Sabi ko, meron po ba? O, tingnan ko, ay, oo nga! Bakit? Kasi pinapatungan nyo pang ganon. Yung mga nagpapatato ng kilay, di po ba, no? Para daw nakataas palagi, no? Oo. Ang gawin nyo na lang, matulog kayo may tape na ganyan, tape ng ganyan. Para nakataas ang kilay nyo, di ba, no? Pag tininan kayo ng asawa nyo, yan ay kamamatay niya sa takot, di ba ba? Di ba? Hindi natin kayang tanggapin ang ating mga pagkatao.
Ang Diyos nga tanggap ang ating kasalanan. Di po ba? Inililigtas ka at alam ng Diyos ang iyong kasalanan. Ang kasalanan ko, hindi mo kasalanan. Ang kasalanan mo, hindi ko kasalanan. Bakit? May kanya-kanya tayong pinagdaanan at pinagdadaanan sa buhay. May kanya-kanya tayong pagsubok. Magaling ako sa ibang bagay na hindi ka magaling. Magaling ka sa ibang bagay na mahina ako. Sapagkat nilikha tayo ng Diyos na katangi-tangi. Ang iba ay binigyan ng sapat, ang iba ay binigyan ng higit. At ang higit na binigyan, mayroong higit na pananagutan. Kaya nga, pag ikaw ay yumayaman, hindi ka dapat nagpapasasa. You don't indulge. Pag ikaw ay pinagpala, learn to share. Learn to share. Hindi yung bili ka ng bili. Ano yun, one dami na sapatos? Dalawa lang naman ang paa mo. Di po ba, ano? Ha? Nag-aaway yung mag-asawa kasi sabi ni Mister, naku, Father, hiyang-hiyan ako sa inyo, palagi kami late. Ayun na po ba ang dahilan? Yung misis ko palagi late. Bakit nga po? Kasi araw-araw na lang, pag kami magsisimba, sasabihin niya, sandali lang, wala akong may suot. Sa dinami-dami ng bag, sa dinami-dami ng damit, sa dinami-dami ng sapatos, walang maisuot. Bakit? Gusto terno. Diba? Terno. Ay, mga minamahal na mga kapatid. Ha? Pag kayo namatay, mamili na kayo ng terno nyo. Ha? Dapat terno. Ha? Yung bang anak dito na namatayan ng magulang, sino sa inyo nagsuot ng damit ng mga magulang ninyo? Ha? Wala. Kaya wag yung mga magulang, huwag kayong bili ng damit. Hindi yan susuotin ng mga anak ninyo. Ipamimigay yan. Sayang lang. Di po ba? Sayang lang. Ha? Ikain nyo na lang yan. Yung pera nyo, ikain nyo na lang. Ha? Ipasyal nyo. Habang kayo nakakapalakad, lumakad kayo. Hello? Habang kayo nakakalakad, lumakad kayo. Mamasyal kayo. Ha? Habang kayo ay malakas. Hindi yung kung kailan patay na kayo, yung kaluluwa nyo, lakad ng lakad. Kung kailan patay yung kaluluwa, lakad ng lakad. Ha? Sasabihin ng kamag-anak mo, alam mo, kagabi, napanaginipan ko nanay mo. Dumalaw ka pa doon, di po ba? Ano? Ha? Mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, ang paalala ng ating pinagninilayan ay ano? Unang-una, ang pinakamahalaga ay kaligtasan. Huwag niyong kakalimutan, ha? Salvation. We hope for salvation. Kung inyo pong naaalala, yung mga pinapagaling ng Diyos, palagi niya sinasabi, ha? Your faith has saved you. Hindi sapat na ikaw ay pinagagaling sa iyong karamdaman. Hindi sapat. Pwede kang walang sakit, pero hindi ka maliligtas. Tuwing nagpapagaling ang Diyos, doon sa mga nanalig sa Kanya, ang sabi niya, your faith has saved you. Ang unang-unang mahalaga, ikaw ay maliligtas. Hindi lang yung kayo ay sunod-sunod. Yung iba tao, sunod ng sunod sa healing priest. Ha? Pag may healing priest doon, pag may healing mass, nandun sila palagi. Mamamatay ka rin. Mahirap yung wala kang sakit, di ka naligtas. Di ba ba, ano? Ano sabi nila? If you exercise, listen, if you exercise, you eat well, you live well, you live a healthy diet,
a healthy life. It means you are a healthy person. Nakuha po ninyo? You are healthy. Then you will die healthy. Kahit gaano ka ka-healthy, mamamatay ka rin, di po ba, no? Kaya, ay, Father, huwag na lang tayo maging healthy. Oh, depende sa iyo, di po ba, no? Ha? At least, you live well. Di ba? Hindi yung tabingi. Di ba ba? Hindi yung tabingi. Malakas. Malakas. At least yung mga lay minister ng parokya, di masyadong matatanda, no? Kasi doon sa ibang parokya, ang tatanda na ng lay minister. Ayaw mag-serve yung mga kabataan. Hindi na sila mga healthy. Mababagal na sila. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ay, nakakatakot dito. Ang taas ng hagdanan. Bago makarating si Kristo sa tao, ang tagal. 1, 2. Di ba? Mangungumunyon ka. Mabagal na yung nangungumunyon, mabagal pa yung nagbibigay, at takal na komunyon. Di ba ba? The body of Christ. Di ba? Kaya yung mangungumunyon, Amen. Di ba? Oh. Kaya pagdating ng Ash Wednesday, ayaw nyo sila. Nanginginig ang kamay nila eh. Ano? Mula sa alikabok. Sa alikabok ka magbabalik. Buong mukha mo may abo. Tawa kayo ng tawa. Bakit? Ang kalusugan ay produkto ng disiplina. Ang kalusugan ay produkto ng disiplina. May pari kami. Pinagsasabihan namin. Kasi nung nakapila kami sa kainan, ang tagal niya doon sa kare-kare. Ang tagal. Sabi, oy, ano ho yan? Ang tagal. Sabi niya, yung nakuha nating caterer, bulok. Di, gutom na. Bakit naman? Walang taba ang kare-kare. Di ba? Masarap daw sa kare-kare yung taba. Yung pag nanginginig-nginig, di ba? Ganon. Masarap daw yun. Yung pag sinubo mo, natutunaw agad. Yung pasok agad sa ugat yung ano, yung, di ba? Sabi namin talagang sinabihan niya na wala ang taba. Kasi bawal. Ano sagot niya? Anuhin pa ang gamot kung di ka kakain ng bawal. Ay! Marami ang nagsasabi niya na oh, patay na siya, patay na. Patay na. Ano po? Patay na. Namisahan na namin, di ba ba? No? Oh, umaasa ka mahaba ang buhay, tapos kakain ka ng bawal, di ba ba? No? Ha? Kahit gusto mo maligtas, huwag kang magmamadali, di ba ba? No? Meron ba nagmamadali dito? Ha? Taas ang kamay, pagdadasal ko. Yung tatay po ng yung aking kaklase, 90 years old. Dumalaw kami sa kanila sa probinsya. Aba, kinausap ako ng tatay niya. Sabi niya, alam mo, Father, lahat ng mga kaklase ko patay na. Ano ngayon? Parang nakalimutan na ako ni Lord. Ano gusto niyo? Ipagdasal ko, kunin na kayo. Baka lang nakalimutan na ako. Ay, sige, sasabihin ko. Alam nyo, next year, the year after, namatay. Pagkatapos ng tanghalian, nagpunta sa tumba-tumba. Alam niyo yung tumba-tumba? Yung rocking chair. At hinalikan lang daw yung isang apo. Natulog, tapos hindi na nagising. Patay. Oh. Tinawagan ako ng classmate ko. Pumunta ka dito, magmisa ka. Bakit ako? Aba, ikaw nagdasal sa Diyos na mamatayan eh. Hindi ko din. Sabi ko lang, ipaalala, di ba ba, no? Hindi ko pinagdadasal. Ang sama naman nun, ako pinagbintangan. Napalipad ako ng Mindanao para magmisa lang, di ba ba? Hindi ko kasalanan.
Pero kung gusto nyo akong magpaalala para sa inyo, sabihin nyo lang, magaling ako dyan. Ano ba? Oh, bakit ba nagmamadali? Maiksi lang ang buhay at hindi tayo sigurado kung talaga maliligtas tayo kung pagbabasihan lang ang ating mga pagkatao. Kaya nga araw-araw itoktok ninyo, kaligtasan, kaligtasan. Di ba ba, no? Pag mayroong kang ginagawa at mayroong nagagalit, kaligtasan. Pag nag-donate ka at mayroong nagkontra, kaligtasan. Hindi ba? Pag dinampot mo ang basura, kaligtasan. Remember your salvation. Pag mayroon ka nararamdaman na hindi gumagaling, well, isipin mo kaligtasan. Ano po? Second, sabi ko nga kanina, certain but not yet. Certain but not yet. Ano po? Hindi pa. Malapit na. Ano po ba, no? Nung nag-anoint po ako, nag-anoint akong ganyan. Tapos tumahimik na. Sabi ng mga anak, patay na, Father, patay na. Hindi pa po. Ang takal naman. Nagmamadali yung mga anak. Huwag ko kayo maalala. Malapit na. Di pa ba, no? Ang yumaong Father Eric Santos. Kilala niyo yung Father Eric? Kaibigan ko yun. Ano po? Ang tigas ng ulo nun. Ano po? At sabi niya, sana pag ako'y kinuha ni Lord, kunin ako habang ako ay bata pa. Yun talagang kanyang panalangin. Kunin ako ni Lord habang ako ay bata pa. Sabi ko, bakit naman? Para pag tinitingnan ako sa kabaong, sasabihin nila, oy, sayang, bata pa. Di ba na? O, hindi namatay. Ano po? Maagang namatay, bata pa. Sa bagay nga naman, iba rin naman yung nakalamay ka, nang tanda mo na, ano po ba? Maitim ka na, nakalamay na itim. Pagdalaw siya, titignan siya, namatay na pala, sa wakas. Hindi ba ba? Mahirap din yung masyadong matagal. Ano po? Sabi ko doon sa aking spiritual director, hirap na hirap sa kanyang karamdaman. Sabi niya, ay, kunin na ako ni Lord, kunin na ako ni Lord. Sabi ko, hindi, mahaba pa ang buhay ninyo. Aabot pa kayo ng 140. Binato ako. Sabi, bakit gusto mo akong parusahan? Di ba ba, no? Pag 140 ka, hindi ka lang amoy lupa ka na, di ba ba? Kasi yung matatanda, yung ibang matatanda, ayaw nang maligo eh. Di ba ba, no? Napapansin niyo ba yan? Kung kayo mayroong matatandang magulang na matatanda na, ayaw na nilang naliligo. Lamigi na. Kaya pagka hindi na naliligo, matanda na kayo. Ano po? Ayaw nang maligo. Ano po? Third, even though it is certain, there is unseen hope. You don't hope for what you see. True hope focuses on the future, eternal blessings not yet experienced. Yun ang sinasabi kanina sa pagbasa. Bakit ka magkakaroon ng panampalatayang sigurado ka na? Nakita mo na. Di po ba, no? Hindi. Hindi ko nakikita, pero sigurado ako. Kaya nga ang tawag doon ay tiyak yun. Tiyak yun. Ano po? Tiyak yun. Unseen hope. Fourth, ito mas mahirap. Hope demands patience and endurance. Pasyensya. Sabi nga, dapat mayroon kang pagtsatsaga. At sabi, mayroon kang tatag ng dibdib. Tibay ng dibdib. Hindi pwede yung konting hirap lang, ayaw na. Di po ba? Hindi. Pasyensya. Habaan mo ang pasyensya mo. Gusto mo makarating sa langit? Habaan mo ang pasyensya mo. Di ba? Yun nga pumunta dito sa Binondo, talagang kailangan mahaba ang pasyensya eh.
Nandun lang kami sa tulay. Ang tagal. Ha? Kung pwede lang lakarin na lang, di ba ba? No? Ang tagal. Ha? Baka mangya, umalis yung simbahan sa sobrang tagal. Grabe, ang traffic. Ano po? Ayun lang, traffic lang yun. Traffic lang. Di ba? Pasensya. Pag ikaw'y may sakit, hindi agad pag-inom ng gamot, gagaling ka. Magtiyaga ka. Di ba? Magtiyaga. Hindi pwede. Oh, kainom lang ng gamot, galing agad. Ano ka? Magtiyaga, magtiis, magpasyensya. Di po ba, no? Yung mga bata, haba-haba ng pasyensya. Di po ba, no? Ang problema natin, gusto natin mabilis lang. Puro instant noodle, instant coffee. May lang tayo sa instant. Kaya pag mayroong pagsubok, ay, hindi natin kayang tumagal. Panglima. Ano po, panglima? Hanggang anong oras ba ako dito, Monsignor? Ha? Panglima. The Holy Spirit assist in your waiting. Mahalaga na ikaw ay nagdadasal at ikaw ay nananalig sa biyaya ng Diyos. Ano sabi ni Saint Ignatius of Loyola? You pray as if everything depend on God, but you work as if everything depend on you. Hello? Pakinggang mabuti yun. You pray as if everything depend on God. Kaya ayusin mo ang dasal mo. Hingin mo lahat. Pero pag ikaw ay nagtrabaho, trabahuhin mo ang iyong ginagawa na walang ibang inaasahan kundi ikaw. Na walang ibang inaasahan kundi ikaw. Habang malakas gawin, huwag ipagpapabukas. Hindi ka habang panahong malakas. Malilimutin tayo eh. Di ba? Anong palatandaan ng tayo pagtanda? Ang unang palatandaan, nakakalimutan natin ang pangalan. Pangalan. Di po ba, no? Pangalan. Kaya tayo mga Pilipino, sa simbahan, puro tayo bro, sis. Kasi hindi mo maalala ang pangalan, di ba, no? Bro, sis, ha? Kuya, puro kuya, no? Mas bata sa'yo, kuya, ha? Ate. Kasi hindi natin maalala ang pangalan, di ba, no? Kaya pati si Father, Dre, di ba, Dre. Hindi mo alam kung madre o padre, di ba ba, no? Dre, ha? Malilimutin na tayo eh. May nagpa-bless sa akin na sasakyan. Ha? Sabi niya, look at my husband. Ha? Sabi niya. Tapos sabi niya, oh, pero Father, alam ko ba ang pangalan ng asawa ko? Ha? Diba? Kasi sabi ng apo doon sa kanyang lolo, napaka-sweet mo. Bakit? Hanggang ngayon, ang tawag mo kay Lola, sweetheart. Di ba na? Oh, sweetheart. Sabi ng lolo, huwag kang maingay. Hindi ko na maalala pangalan ng lola mo. Kaya para sigurado, sweetheart. Di ba? Kaya pag hindi mo maalala pangalan ni Father, Dre. Di ba? Pag tinawag mo rin ang asawa mo, darling. Di ba? No? Nakalimutan mo na pala. Di ba ba? No? Ay, sadyang makakalimutin tayo. Lumalabo ang ating mga mata. Pag matanda ka na, anong mahalaga sa cellphone? Ha? Pag mahalaga sa cellphone, malaki ang letra. Kasi hindi mo na mabasa. Ano nga? Ano? Pakibasa mo nga. At saka malakas ang tunog. Hindi mahalaga ba kung iPhone o Samsung? Hindi. Basta malakas ang tunog at malinaw ang letra. Palagi ko yung sinasabi ngayon,
Kasi dati, pag habang nagmimisa, mayroong tunog na tunog, krrrr, krrrr, nagagalit ako. Ano ba? Ngayon, hindi na ako nagagalit. Hinahayaan ko na. Kasi alam ko, may-ari nun, matanda. Hindi alam ko paano i-silent ng telepono. Pag nagre-ring, naku, taranta yan. Hindi alam eh. Bumili ng cellphone, hindi marunong paano gamitin, di ba ba na? Tapos lalabas yun sa simbahan, lalabas. Ha? Naka-speaker phone. Huwag kang tawag ng tawag, nagsisimba ko! Dinig ng buong bayan. Ano ba? Tatanda rin kayo. Di ba ba? Ano? Kinukwento ko na isang araw. Nag-aaway ang mag-asawa. Sabi ni Mister, alam mo, Father, ang hirap ng buhay mag-asawa, lalo nang tumatanda. Kasi itong misis ko, bingi na. Ay sabi ko, ay lapitan mo. Huwag kang magsasalita ng malayo. Tansyahin mo. Ilang hakbang. O pag-uwi, 5 hakbang. Sabi, darling, anong ulam? Lumingo si misis. Sabi, ay, tama. Bingi. Tumingin lang eh. 1 hakbang. Darling, anong ulam? Tumingin. Kumibot ang bibig. Ay, ang tapang. Bingi naman. Pangatlong hakbang. Darling, anong ulam? Naku, na may awang si misis. Sabi niya, grabe ang misis ko, Father. Namamayawang pa. 1 hakbang. Darling, anong ulam? Ay, nang laki ang mata. Galit na galit. Sabi niya, tama si Father. Huwag ako magagalit dahil bigyan naman ang asawa ko. Tapos, inakbayan niya. Hinalikan niya. Sabi niya, darling, anong ulam? Sabi ni Mrs., ano ba? 5 beses ko nang sinabi adobo. Ang bingi pala, si Mister. Mahirap yun eh. Nagagalit tayo sa Diyos. Hindi natin hinahayaan ng Diyos na kumilos sa ating buhay. Di po ba, no? Pray as if everything depend on God and work as if everything depend on you. Ano po? Kaya kung may exam ka, huwag kang dasal ng dasal. Mag-review ka. Ano po? May mga bata ngayon, habang nag-aaral, sinasalo ko yung libro. Akala mo, pumapasok yung page. Pero yung iba sa inyo, naniniwala ko, lumaki kayo, habang kayo nag-aaral, at kayo may exam, ginagawa niyong una ng libro, hari nawa pumasok sa utak ninyo ang inyong pinag-aralan. Di ba ba, no? Ay, alam ko yan. Yan, bagsak ka, bagsak. Ano ba? Ngayon, anong habilin? Habilin, ha? 7:31. Habilin. Hanggang alas 8 lang ako, ha? Baka nag-hype po na ako. 5 habilin. Number 1. We are certain of salvation, and yet, not yet. Di ba ba, no? So, number 1, do not forget the God who made you. Sino ba magliligtas sa atin? Ang Diyos. So, wag mong kakalimutan ang Diyos na magliligtas sa iyo. Do not forget the God who made you. Ito malungkot na kwento. Ang alin? Maraming Katoliko
naiiwanan ng simbahan, sasama sa kung anong prayer meeting, sasama sa anong kung simbahan, sasama ko sa 100, 100, 200, 500, 1,000, di ba, ano? Sasama kung kaninong iglesia, ni Batman, ni Robin, kung saan-saan. Ang problema, pag namatay, gustong pumasok uli sa simbahan. Di ba? Father, pwede kayang ipabless ang kuya ko. Kaya lang, lumipat siya ng ibang sekta. Ang aking tanong doon, kung buhay ba yan, papasok ba yan dito? Kung hindi, huwag niyo ipilit, di po ba, no? Huwag niyo ipilit. Ang paborito kong kwento dyan, meron kaming patay. Malapit lang sa simbahan. Aba, 2 linggo na, hindi pa nililibing. Tinatanong ko yung mga tao sa opisina, sino yan? Di ba ba't hindi pa nililibing? Ay tinatanong, sabi ng mga nagtatanong sa opisina, hindi naman noon nagpapamisa, Father. Wala naman po request. O, hayaan natin. 3 linggo na, hindi pa rin nililibing. Naku, pag 3 linggo na yan, may team na yan, may team na. Di ba? Kahit yan ay nagpo-formalin, may team na yan. Mabaho na yan. Naku po, sa 4 na linggo, sinundo ako. Father, magpapabless po. Sino? Yung pong patay sa kanto. Ha? Bakit ang tagal? Diba? So, nahihiya naman ako, pero paano yun? Titingnan ko yung patay, diba? Ano? Ang hirap, diba? Kung pangit ka, naku, diba? Hindi mo alam ang amoy. Anyway, punta ko, ganyan. Pasok ako. I-bless lang naman. Oh. Nako, naka-Amerikanong itim sila. Nandun lang sila sa malayo. Parang parang sini ng Dracula. Ano ba? Pag ako'y sinakal dito, tapos na ang kwento ng buhay ko. Ano ba? Ha? Tinitingnan ko yung pinto eh. Baka biglang isara eh. Ano ba? Kung ano-anong iniisip mo. No? Tapos mayroong matandang babae sa tabi ng kabaong. Ha? Ang tanda, nakaitim. Ha? Nakatingin lang sa yung ganyan. Naku, Diyos ko. Baka bigla akong daklutin ito. Di po ba? Ang hirap nung pari ka, di po ba? Sabi ko, nakikiramay po ako. Ano po ang pangalan ng patay? Tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Naku, hindi sumasagot. Ako na rin, Amen. Sumainyo ang Panginoon. Wala sumasagot. Sumaakin din. Ha? Mahirap yung nagpapabless. Hindi alam kung ano isasagot. Hindi ko na pinatagal. Ini-skip ko na ibang prayer. Basbas na kagat. Nung sinabi ko, kayo po magbasbas, ayaw magbasbas. Hindi, tapos na. Final blessing na. Ano pa? Tapos, hindi ko talaga sinilip yung patay. Gano'n. Buti yung patay hindi sumisilip sa akin. Malay ko, di po ba na? Tapos umalis na ako. Hinatid na ako ng tricycle. Sabi, ang takol ng patay niya. Opo, Father. Ha? Kasi kabilin-bili na niyan. Huwag siyang ililibing na hindi siya nabibindisyonan ng pare. Ay, ba't hindi kagad pinabibindisyonan? Ay, kasi Father, iglesia yan eh. Ha? Sana nalaman ko. Hindi ko na rin pinuntahan. Di ba ba, ano? Ha? Mahirap yung umalis ka sa simbahan at pag ikaw ay namatay, magpapabless. Di ba? Kanino ka pupunta? Kahit paliguan kita ng holy water, kung tinalikuran man Diyos, ano sabi? Kung ikaw ay hindi naging tapat, ang Diyos ay magiging tapat. Ngunit, mahalaga ito, ngunit, if you deny Christ, that Christ will deny you before the Father. Tandaan nyo yan, ha? Tandaan nyo yun.
Pag tinalikuran mo ang Diyos dito sa lupa, sa langit, tatalikuran ka ng Diyos. Second, do not forget the time and place of prayer. Hindi porke siguradong kaligtasan, hindi na tayo magdadasal. Magdasal. Saan? Sa dalanginan. A house of prayer. Ano po? But I can pray everywhere. But there are places where prayer is designated. Nakuha po ninyo? Remember the place and time of prayer. Ha? Huwag makakalimot magdasal. Ano po? Palagi ko ito sinasabi lately. Ang halimbawa ko dito, si San Isidro Labrador. Bakit? Si San Isidro Labrador, wala namang nasusulat tungkol sa kanya. May alam ba kayo? Walang nasusulat. Pero siya ay naging santo. Ano lang ang katangi-tangi sa kanya sa mga milagro na kanyang buhay? Ano yon? Tuwing umaga, dadaan siya sa harap ng simbahan at sasabihin niya sa Diyos, Lord, nandito na po ako. Yun lang. Tahimik lang siya nakatayong ganyan. Minsan sarado ang pinto, minsan bukas ang pinto. Sisilipin lang niya ang Diyos sa krusipiyo at pagkatapos ng ilang saglit, bago siya pumunta sa pagsasaka, sasabihin niya, Lord, aalis na po ako. He was made saint for being faithful to the time and place of prayer. Marami sa atin alam ang mga dasal. Hindi naman palagi nagdadasal. Di po ba, no? Mananabi ako, ha? Hindi ko alam dito, hindi ko alam dito. Ano yun? Yung iba naglilid ng rosaryo, parang mga hinete. Alam niyo yung hinete? Ha? Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, blessed are you among women, and blessed is the fruit of womb, Jesus. Yung sasagot din, Holy Mary, Mother of God, pray for us, sinners, now the hour of our death. Ay! Tapos sasabihin nyo, si Father hindi sumasama. Natural. Magmimisa pa si Father, hahapuin nyo na. Di po ba, ano? Nagmamadali. Nagmamadali. Third, do not forget the sacrament as a source of strength. Ano pa? Kung gusto mong ikaw ay gumaling, dalawang bagay, mangumpisal at magpapahid ng banal na langis. Anointing of the sick and confession. Kung gusto mo lumakas, palaging mangumunyon. Ako po ninyo, palaging mangumunyon. Siyempre, isang beses ka lang ikakasal. Siyempre, isang beses ka lang uordinahan. Di ba? Isang beses ka lang bibinyagan. Isang beses ka lang kukumpilan. Pero mga paulit-ulit na gagawin, mangumpisal, magsimba, at mangumunyon. Ano po? Ha? Hindi ibig sabihin na pag ikaw ay pinupunasan ng banal na langis, mamamatay ka na. Ha? Anointing of the sick was wrongly understood in the olden times. Kasi ang tawag doon ay extreme unction. Di po ba? No? Ibig sabihin, malapit na. Di po ba? No? Hindi. Pag ikaw ay may sakit, bago ka lumala, pumunta ka na kay Father. Father, may sakit po ako. Pagdasal mo ako. Di po ba? No? Pagdasal, hindi yung kailan ka na naghihingal. Ha? Pinatawag ako sa hospital. Ang dami na nakasabit. Ano po? Hindi na maayos magsalita. At sabi ko, Nanay, kumusta ka? Aba? Nahihirapan ang sumagot. Sabi, okay pa naman ako, Father. Okay. Hindi ko kayo okay. Ang dami ng dextrose, okay pa kayo. Di ba? Bago kayo lumala, lumapit na kayo sa simbahan. Ano pa? Lumapit na kayo.
Do not forget the power of the sacrament as source of strength. Fourth, ito, mahalaga ito. Do not forget the power of intercessory prayer. Do not forget the power of intercessory prayer. Huwag kayong nahihiya na magsabi, pagdasal mo naman ako. Ako po ninyo, huwag na kayo magkwento. Sabihin mo lang, basta ipagdasal mo ako. Di ba? Kasi sabi, pagdasal mo naman ako kasi ako'y ganyan. Ay, naku, machichismis ka pa. Ano po? Sabihin mo lang, pagdasal mo naman ako. Di ba? O kaya, magpamisa ka. Magpamisa ka. Ano po? O, may problema kayo sa bahay, magpamisa ka. Peace and harmony at home. Di po ba na? For the soul of my husband. Bakit? Patay na ba ang asawa mo? Buhay pa, Father. Buhay pa. Ba't yung kaluluwa, pinapadasalan mo na? Ano po? Para magbagong buhay. Sabihin mo na lang, for the conversion of my husband. Huwag naman for the soul. Ano po? Kaya nga mayroon tayong panalangin ng bayan. Ano po? And lastly, do not disconnect from pastoral protection. Do not disconnect from pastoral connection. Ano ibig sabihin nun? Maging bahagi na simbahan. Maging bahagi na simbahan. Be part of the program. Ano po? Hindi ka magaling kumanta. Huwag kang magpumilit sa choir. Di po ba? Ano? Pero baka naman marunong ka magbasa. Di po ba? Ano? Mag-mother butler ka. Ang daming pwede. Ang daming pwede. Doon sa may gusto, may paraan. Doon sa ayaw, maraming dahilan. Ano po? Maglingkod. Ano po? Maglingkod. Take the opportunity to serve. Take the opportunity to serve. We wait for our salvation in 5 ways. That you do not forget the God who made you. That you do not forget the time and place of your prayer. That you do not forget the sacrament as the source of strength. That you do not forget the power of intercession. And fifth, that you do not disconnect your life from pastoral protection. Ano po? Maging bahagi ng gawain ng simbahan. Ano po? Yung iba sa atin, simba lang simba. Walang contribution. Di po ba? Pag pinag-usapan ng contribution, hindi naman palaging pera. Pag pinag-usapan ng contribution, hindi palaging pera. Hindi naman pag sinabing kami po ang nagli-lead ng rosary, hindi naman ibig sabihin ikaw yung nagli-lead. Nandun ka taga-sagot. Di po ba, no? Taga-sagot. Ang dami pwedeng gawin. Meron po akong kilalang doktor. Hindi niyo makilala. Hindi niyo makilala. Ay gusto niya mag-serve sa simbahan. Kaya lang, sabi niya, hindi naman ako magaling magbasa, Father. Ay hindi ko naman kaya maging lay minister. Hindi ako marunong kumanta. Alam mo, doktor yun, doktor. Sabi ko, basta maglingkod ka. Minsan, pagpunta ko sa isang simbahan, nakita ko siya. Nagmamap ng sahig. Doktor yun. Siyempre ako nagulat. Di po ba, ano? Isipin mo, doktor. Nagmamap na sahig. Sabi niya, ito lang ang kaya ko, Father. Ito lang ang kaya ko. Well, kung yan ang kalooban na magaan para sa iyo, marahil kinalulugdan niya ng Diyos.
Ano sabi ni Mother Teresa ng Calcutta? We are not called to do great things, but to do ordinary things with great love. You are not called to do great things, but to do ordinary things with great love. Ano po? Oh. Baka naman bukas, puro nagmamap kayo dito. Ano po? Hindi. Mag-isip kayo. Ano po? Ang dami pwedeng paglilingkod sa bahay. Sa bahay, magsimula tayo sa bahay. Hindi yung kape ka ng kape na hindi ka naghuhugas ng tasa. Hindi po ba? Hindi. There are so much we can do. As I've said, don't strive to do great things, but do ordinary things with great love. Do ordinary things. Ano sabi sa Ebanghelyo? Sabi doon, kaya kong gawin ang bato na siyang magpuri sa akin. So, kung anong pinagagawa sa iyo ng Diyos, gawin mo. Di ba ba, ano? Father, wala man lang ako pambigay ng 500 para makabili ng isang balde sa mga pagbibigyan. No, don't worry about it. But during the giving, you can volunteer, tagabuhat ka ng balde. Di ba, no? Tagabuhat! Huwag ka lang mag-uwi. Hindi yun. Ano pa? Tagabuhat! There's so much we can do. At sabi nga ni Mother Teresa, no one is so poor that he has nothing to give, and no one is so rich that he has nothing to receive. Walang sino mang mahirap na walang pwedeng ibigay, at walang sino mang mayamang mayaman na hindi nangangailangan. Ano po? Merong pag-asa. Hope sa Tagalog ay tiyak yun. Tiyak yun. Ha? Tiyak yun na tayo'y maliligtas. Tiyak yun na tayo'y ililigtas. Tiyak yun na tayo'y ligtas sa awa at biyaya ng Diyos. Amen? Sumainyo ang Panginoon. Mag-ukol tayo na ilang saglit na katahimikan at kayo mismo ang humingi sa Diyos ng inyong pangangailangan. Pray for yourself. Pray for your family. Pray for your work. Pray for your parish. Pray for your priest. Pray for our country. Let us pray. Kamanan ng pagmahal, idinudulog ko po itong iyong mga anak na narito. Kilala mo ang bawat isa sa kanila. Ikaw ang nagdala sa kanila dito. Alam mo ang kanilang mga pinanggalingan. Alam mo ang kanilang mga pagtawat pagluha, mga kahinaan at kalakasan, mga kabiguan at tagumpay. Alam mo rin ang kanilang mga pangarap, hindi lang para sa kanilang mga sarili, kundi para sa kanilang mga mahal sa buhay. Walang nalilihim sa iyo, Panginoon. Idinudulog ko po ang bawat isa. Naway hipuin mo sila, Panginoon. Kung meron man silang karamdaman, nawa po'y pagkaluban mo sila ng kagalingan. Kung meron man sila mga pinagdadaan ng suliranin o problema, tuwangan mo sila. Alisin mo ang kanilang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo po ang kanilang mga pananalig at pananampalataya sa iyo. Nawa po ang kanilang mga pamilya, Panginoon, ay pagharian mo ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Panginoon, tulungan mo po ang aming mga kabataan na manumbalik sa iyo. Tulungan mo po ang aming mga kabataan na magkaroon ng pananampalataya muli.
Tulungan mo po ang aming mga kabataan na magbalik sa kanilang mga paggalang sa kanilang mga magulang. Tulungan mo po ang aming